PLC closed today at 0.4250. Meron po tayong pagtaas na 1.19% sa kanya from its previous closing price na 0.42. Trades natin 230 and net foreign na positive 805,000. Checking our net foreign indicator. Maganda naman po yung support or nakikita natin. So kumbaga parang day by day nadadagdagan naman siya, and so far ito yung pinakamalaki na nakikita natin for today. So maganda po yung support ng ating mga foreign investors for PLC. Dito po sa chart ni PLC, meron po tayong resistance around 0.44 area and then support around 0.42 area. If we are going to check yung ating history last November 24, nagkaroon po tayo ng price rejection and then nagkaroon po tayo ng swing low dito kay PLC. Binasag po natin pababa itong moving average 9, pati na rin po itong ating moving average 20. And then ngayon po, we are attempting na bumalik po dito sa ating 0.44 area. Kung mapapansin po natin, nag-flatline po itong ating moving average 9. Kumbaga, naputol yung pagkakyat ng moving average 9, nag-flatline siya, and then pumaporma po siyang umakyat po ulit dito si moving average 9. Checking our momentum, dito sa ating stochastics, maganda yung pinapakita niya kasi naka-crossover siya dito sa ating red line, and we are trading dito sa 59 level kay stochastics heading towards dito sa ating overbought area. So, pero since nasa 59 or 60 level pa rin siya, hindi pa rin naman siya ganun kalakasan, and kung mapapansin po natin today, nagkaroon pa rin tayo ng pag-compress dito sa ating candlestick kasi nagkaroon tayo ng high as 0.43 pero nagkaroon pa rin po ng profit taking sa kanya. Pero ang maganda po kasi sa ginagawa ni PLC sa ngayon is that itong green line natin, ito na yung ating parang strong support sa kanya kasi kumbaga parang naungusan na po natin yung high natin nung June 2020 and nagkaroon na tayo ng consolidation dito. Kumbaga parang pinatibay na natin tong 0.38 area, and then nagkaroon nga tayo ng pagtaas dito sa ating moving average 9, nagkaroon tayo ng pahinga, nagkaroon tayo ng consolidation, and up until now, meron tayong parang 19 trading days na nagko-consolidate dito kay PLC. If we are going to look, itong ating MACD, itong ating purple line is masyado pa malayo dito sa ating orange line. So yung momentum niya dito sa MACD is hindi pa ganun kalakas. Pero kung momentum dito sa stochastics yung titingnan natin, meron na rin siyang kalakasan. And kung babasahin naman natin yung ating mga candlesticks dito, itong candlestick na ginawa natin ng Friday is that parang binasag natin or kumbaga parang kinonfirm natin yung rejection na nakukuha natin dito kay PLC noong December 7, December 9, and December 10 dahil nagkaroon tayo ng solid green candlestick, and now we are trading above the moving average 9. So we still need to be cautious dito sa area na to, 0.44, kasi ang ini-speculate natin ngayon is that within the week, there is a good chance na ma-reach natin tong 0.44, but we don't know yet kung mababasag na natin siya ng tuluyan. So, yun yung titingnan natin kung anong klaseng mga indicators yung makikita natin dito kay PLC once na na-reach natin tong 0.44 area. Currently, kung papasok tayo sa kanya, meron pa tayong inaasahan na upside na hanggang 5% kung mahuhuli pa natin siya dito sa level na 0.4250. So sa mga may hawak pong shares dito kay PLC, as of the moment, we are speculating that there is a good chance na ma-reach natin tong 0.44 area, but we don't know yet or we cannot confirm yet kung babasagin na natin siya. Pero hopefully, we can do that, and we will revisit PLC to re-evaluate kung mababasag na ba natin siya or tutuloy pa rin natin yung consolidation dito. So check niyo po maigi yung magiging options natin for PLC. Leisure and Resorts World Corporation closed today at 1.97. Meron po tayong pagtaas na 3.14% sa kanya from its previous closing price na 1.91. Trades natin 70 and net foreign na positive 84,000. Checking our net foreign indicator, maganda naman po yung support ng ating mga foreign investors pero hindi naman siya ganun kalakihan. Pero still, this is a good indicator for Leisures and Resort. Dito po sa chart ni LR,
currently, meron po tayong resistance around 1.99 area and then support around 1.91 area. Meron din po tayong ino-observe na uptrend channel dito kay LR na actually nagsimula siya since October 6. So kung makikita po natin, ginuhitan po natin siya, and then itong guhit natin na to is supported by moving average 20, pero mapapansin po natin nagkaroon siya bigla ng strong momentum pagpatak po nung November 23. That's why nagkaroon tayo ng curve up sa kanya dito sa ating moving average 9, pati na rin yung ating moving average 20. So kumbaga parang binasag po nila itong yung drawing natin sa kanya na pinaka-edge ni LR as of the moment. And currently, kung makikita po natin, nagkaroon tayo ng dalawang price rejection dito kay LR. Nung una, nung November 26, dito sa area ng 1.99. And then yung pangalawa, dito nung around December 9 or December 10. And then, nagkaroon tayo ng magandang candlestick today. Kumbaga parang kinonfirm natin na kaya nating i-maintain itong 1.90 area. And yun nga po, nagkakaroon tayo ng panibagong curve dito kay LR. If dodrawingan po natin to si LR ng trend na pwede nating ma-observe sa kanya, pwede tayo actually makita ng parang bagong move dito kay LR. Kung masusustain po natin itong kalakasan ni LR, there's a possibility that within the week is mabasag natin tong 1.99 area and then maabot natin yung 2.08 area. Kung papasok tayo sa kanya ngayon, meron pa rin tayong parang inaasahan na 5% na pagtaas sa kanya. Checking our momentum, naka-crossover po itong ating blue line. So very strong momentum po yung nakikita natin sa kanya, and we are trading now in the overbought area kasi nasa 80 tayo. If we are going to check naman itong ating stochastics, makikita natin itong si purple line is now attempting na basagin or mag-crossover dito sa ating orange line. So maganda yung momentum na pinapakita ni LR. So although meron tayong price rejection dito noong November 26, pero kung titingnan natin yung mga indicators natin, so tanggalin na lang natin to para hindi tayo malito, yung malaking trend line na drawing natin sa kanya. We can observe a new trend dito kay Leisure na supported na itong moving average 9 natin. And eventually, pag nagkaroon pa tayo ng green candlestick, aangat ulit itong ating moving average 9. And then yung magiging support na natin dito is moving average 20. So what we are trying to say is that we are speculating a good move dito kay LR hanggang dito sa 2.08 area. And then we have to re-evaluate once na na-reach na natin itong 2.08 area kung babasagin ba natin siya or magsiswing low muna tayo sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Leisure and Resorts. APX closed today at 1.75. Meron po tayong pagbaba na 2.78% sa kanya from its previous closing price na 1.80. Trades natin 685 and net foreign na positive 35,000. So today is our third consecutive trading day, pero hindi naman ganun kalakihan yung pumasok sa atin today. Yung pinakamalaki actually was December 10, and then ngayon medyo mahina yung pasok, pero it's still a green indicator for APX. Dito po sa chart ni APX, currently meron po tayong resistance around 1.80 area and then support around 1.66 area. So checking our momentum, dito po sa ating stochastics, makita po natin na naka-cross down itong ating blue line dito sa ating red line. So more on weakness po yung nakita natin sa kanya. And we are now heading towards dito sa ating oversold area, more than 20 or less than 20. Currently, nandito po tayo sa 30 level ng ating stochastics. And if we're going to look into our MACD, same thing din po yung momentum natin sa kanya is very low. So very weak po yung nakikita natin dito kay APX. However, kung titingnan po natin to into a big picture, itong sa APX, meron po tayong ino-observe sa kanya na uptrend channel kung saan nandito po yung ating mga candlesticks na naglalaro lang between the moving average 9 and moving average 20. So, it seems to me na nagkaroon po tayo ng highest peak nung dito sa 2.33 area. This happened last October 2020, and then puro price rejection na po yung nakikita natin per range or per level dito sa ating Fibonacci. And currently,
we are consolidating dito sa kanya for like 30 bars already. So 37 trading days equivalent na po tayong parang nagko-consolidate dito kay APX. And then kung titingnan po natin, yung ating candlestick currently is pababa na po dito sa ating uptrend channel na drawing sa kanya na ma-observe sa ating big picture. Also, kung titingnan po natin tong area na to noong October 2020, first week na October 2020, nagkaroon din po tayo ng correction or swing low dito kay APX touching itong edge ng ating uptrend channel na ino-observe sa kanya. So, naka-cross down po itong ating moving average 9 and dito sa ating moving average 20 and yung mga candlesticks natin is na nagtitrade po below the moving average 9, which also we can observe currently dito sa ating tinatakbo or dito sa ating mga candlesticks. So naka-crossover or cross down po itong ating moving average 9 sa moving average 20 and then yung mga candlesticks natin ay nagtitrade below moving average 9. So kung susundin po natin itong indicator natin na uptrend channel, pati na rin itong moving average 9 and moving average 20, once na ma-hit po natin tong edge natin dito sa may binax out na area natin, we can expect na pwede po tayo magkaroon ng bounce back play dito kay APX. So yung unang tatargetin natin is itong 1.80 area na kailangan natin mabasag. And kapag nabasag po natin yon, magko-cross over na po ulit itong ating moving average 9 and then heading towards na naman po tayo dito sa ating parang next edge into the higher area ni APX. So kung balak po nating pumosisyon dito kay APX, ito po yung magandang area na pwede tayong kumuha or mag-accumulate ng share sa kanya para pag nag-bounce back po siya towards dito sa high area ng ating uptrend channel is mas maging profitable po tayo sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for APX. Bell Corporation closed today at 1.74. Meron po tayong pagtaas na 4.82% sa kanya from its previous closing price na 1.66. Trades natin 92 and net foreign na negative 1.05 million. So far, hindi po maganda yung nakita natin dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Bell Corporation, meron tayong resistance around 1.74 area and then support around 1.70 area. Kung titingnan din po natin to sa big picture itong si Bell Corporation, meron din po tayong ino-observe na uptrend channel sa kanya kung saan supported po ito ng ating moving average 9 pati na rin ng ating moving average 20. Checking our stochastics for our momentum, napaka-strong po ng dating niya. Naka-crossover itong ating blue line sa ating red and currently reaching our peak dito sa ating 100 area and then dito sa ating MACD naman naka-crossover din po tayo dito sa ating orange line. So kumbaga, very strong po talaga yung momentum na tinitingnan natin dito kay Bell Corporation. Yun nga lang po, if we are going to analyze yung ating candlestick sa kanya as of the moment, we can say na itong green candlestick natin, pwede po siyang masundan ng selling candlestick for tomorrow. Kasi whenever nagkakaroon po tayo ng solid candlestick, is nakita po tayo sa kanya ng parang profit taking or paghina ng mga 2 or 3 days bago po siya magkaroon ulit ng panibagong candlestick. If we're going to measure yung tinaas po natin today dito kay Bell Corporation, meron tayong mga maximum na 5% sa kanya. And yun nga po dito sa ating stochastics, nasa peak tayo. So more likely, mauntog tayo dyan and then mag-cross down muna ulit tayo dito, maybe around 90 level. So ang in-expect po natin dito for tomorrow kay Bell Corporation is that magkaroon muna tayo ng selling candlestick. It could be like this one. And then magpapahinga muna tayo ng ilang araw. Then bago natin basagin itong 1.74 area. So kumbaga parang gagawa muna tayo ng base sa kanya. Ito yung highest peak natin, then gagawa muna tayo ng base bago natin basagin itong 1.74 area. So, intact pa rin naman po yung ating mga indicators, pati itong uptrend channel na in-observe natin sa kanya. It's just that we are speculating now that we are going to form a base muna dito kay Bell Corporation for like 5 trading days bago natin basagin itong 1.74
74 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Bell Corporation. JFC closed today at 207. Wala po tayong paggalaw sa ating previous closing price last Friday, which is 207 also. Meron lang po tayong pagtaas sa kanya na piso or 208 pesos. Ang trades natin, 2,290 and net foreign na negative 50 million. Today is our third consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni JFC, still yung 209 area po natin na ating resistance currently is masasabi po natin strong resistance and puro price rejection pa rin po nakikita natin. So lumiliit po yung mga candlestick na nakikita natin. And then dito sa ating stochastics, though we are in the overbought area pero naka-cross down itong ating blue line dito sa red line natin, and we are trading currently dito sa 83. Pero nakikita naman natin na mag-a-attempt po siya ulit na mag-crossover dito sa ating red line. So if ever man po na mag-crossover siya ulit dun sa ating red line, we can expect na magko-consolidate tayo near the resistance area dito sa 209 peso natin. Pero we are still speculating na yung ating mga candlesticks sa mga susunod na araw or this coming week or by next week is makita pa rin natin yung mga candlestick natin na touching itong 201 area natin, just like what happened into this area nung nagkaroon po tayo ng dip sa kanya around the first week ng December or last week ng November. Kasi kumbaga natapos na po yung pag-akit natin sa kanya, and then we are speculating na magsiswing low po muna siya dito, then bago po natin babasagin yung 209 area. So pretty much maganda pa rin naman po yung takbo ni JFC. It's just that makakita mo muna tayo sa kanya ng consolidation, and then kung mag-accumulate tayo ng shares, again ito pa rin po yung magandang area natin. Same thing sa mga gusto pong pumasok dito kay JFC. So check niyo po maigi yung magiging options natin for JFC. Ayala Land closed today at 41.50. Meron po tayong pagbaba ng 0.24% sa kanya from its previous closing price na 41.60. Trades natin 2,810 and net foreign na negative 14.08 million. So after po ng ating 3 digits na million na pumasok, meron tayong double digit na lumabas sa kanya. Pero so far, kung isa-sum up naman natin yun nakuha natin noong December 10 and 11, still a good net foreign indicator for Ali. Dito po sa chart ni Ali, meron po tayong resistance around 42.80 area and then support around 39.80 area. Last time na nireview po natin ito si Ali, sinabi po natin na nag-consolidate tayo for 18 trading days dito sa kanya kasi strong resistance po itong ating 39.86, and then nung December 10, nagkaroon po tayo ng parang confirmation na i-maintain na po natin itong 39.86 area because of this green candlestick. So it follows na po ng mga buying volume and then mga green candlestick na nakikita po natin currently. And also, kung mapapansin po natin itong dalawang candlesticks natin, is nagkakaroon tayo ng price rejection upon reaching the 42 peso area. So hindi pa man po tayo pumapalo dito sa 42.85, is nagkakaroon na tayo ng price rejection sa kanya. Kasi ang ina-anticipate po natin dito kay Ali is that i-reach po muna natin itong 42.85 area bago tayo mag-correction or swing low sa kanya. Bubutasin pababa itong ating moving average 9 and moving average 20, just like what we did dito ng mga area na to. Pero it looks like meron na po tayong parang early sign of weakness na nakikita sa kanya, though hindi pa po naman siya confirm kasi currently we are still trading here in the overbought area kung saan yung blue line po natin is nandito sa 90 and di pa naman siya naka-cross down dito sa ating red line. So strong pa rin naman po yung dating niya, kaya lang very crucial yung gagawin nating candlestick for tomorrow. It should be we should have another buying volume here para umangat po tayo dito sa ating, or kahit mag-close tayo sa 42 area, just to confirm na ito po yung parang magiging support natin sa kanya, itong 41 area na to. So ang ina-expect natin dito kay Ali is that magkaroon tayo dito ng candlestick for tomorrow dito sa area na to. Kasi kung kapantay pa rin ng mga candlestick na to, yung gagawin natin for tomorrow,
meron na po talaga tayong parang weakness na makikita sa kanya, and asahan natin na bababa na naman po yung ating candlestick dito sa ating 39.80 area. So again, very crucial yung gagawin natin tomorrow. We should have another buying volume. If not, at nagstay pa rin tayo dito sa area na to, kumbaga parang nagpantay pa rin tayo dito sa area na to, weakness na rin po siya, and ang asahan natin sa kanya is bababa na naman po yung ating mga candlestick dito around 40 or 39 area. So uptrend pa rin naman si Ayala Land. Yun nga lang, medyo crucial yung gagawin natin candlestick sa kanya for tomorrow. So we have to check our options further dito kay Ali kung nagpaplano tayong mag-profit taking dito, or just in case gusto nating mag-add ng shares sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Ayala Land. SMPH close today at 38.05. Meron po tayong pagbaba na 2.93% sa kanya from its previous closing price at 39.20. Trades natin 2,850 and net foreign na negative 242 million. So after po ng 2 consecutive trading day, medyo nabawasan po, or actually na-even out yung ating pumasok sa kanya noong December 10 and 11. So far hindi po maganda yung support ng ating net foreign indicator dito kay SMPH compared dito sa ni-review natin kanina kay Ali or kay Ayala Land. Dito po sa chart ni SMPH, currently meron po tayong resistance around 39.46 area and then support around 37.33 area. And also, it's noticeable po dito kay SMPH na nagko-consolidate po tayo sa kanya. If we are going to measure this one, meron na po tayo mga 22 trading days or 35 calendar days na nagko-consolidate. So, more on a weakness po yung nakikita natin sa kanya kasi hindi tayo makaabante. And then, kung titingnan po natin itong ating stochastics currently, naka-cross down po ito sa ating red, itong ating blue line. And we are currently dito, trading dito sa around 55 level ni stochastic. So, more on weakness po yung nakikita natin sa kanya. Plus, meron tayong red candlestick na ginawa today. So, signifying na strong pa rin po itong ating 39.46 area. So, we can still expect dito kay SMPH to continue its consolidation. And meron tayong binax out na area dito kasi we are speculating na baka mabasag pa rin natin itong 37.33 pababa. And if that ever happens, yun po yung magandang area sa kanya na makasalo para pag-akyat niya po ulit dito sa 39.46 area is meron na tayong at least or maximum na 7% na target sa kanya. So depending on your trading plan, kasi that's the maximum, so we can set naman 5% or 6% sa kanya once na makasalo tayo dito around 36.60 area. So unfortunately, magtutuloy pa rin po yung consolidation natin dito kay SMPH. Depending on the market kung kailan po ulit tayo gagalaw sa kanya. So kung may kita po natin, itong uptrend channel na ino-observe natin sa kanya is no longer valid. Nag-bend down na po itong ating moving average 9 and then attempting to go up pero hindi pa rin kinakaya and may pag-bend down pa rin tayo nakikita sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for SMPH.